Habang gigil sila sa brut-brut daw, eto chill lang nakapisign. Habang gigil sila sa brut-brut daw, eto chill lang nakapisign. Nakapisign, 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 nakapisign. Habang gigil sila sa brut-brut daw, eto chill lang nakapisign. Yeah. What up, loved ones? What it do? Yeah. So, we're back at it again with the Homeboy Third. Yeah. Yes, sir. Siya pare. Nigel Shanti. Pare, what's And up? my nigga, Head, bro. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. We're banging that party movement, man. Basta. So, what it do, pare? Kamusta? Ito, marami nangyayari sa ano natin sa Sa mundo. sa no? mundo. Sa sobrang daming nangyayari, kailangan na lang marinig yung mga sasabihin at point of view natin. Kasi almost all the 98% point of view is coming from the left side. Yeah. From the 98%. Pero bago tayo magsimula, i-shoutout muna natin yung mga pare natin na nandito. Si paring Raymond and then paring Alon. And then sa Alon. ating Mare Director. Slash directors. Wala kayo boses sa atin, magingay! Wala kayo boses sa atin. Yeah. All the way Pare, from ano ba? QC, from Caloocan, and from New Makati, York. New York. Yeah. South Africa. Tropa dyan. Yeah, so anyway, ano nang nangyari dun sa September 21, pare? I mean, ang daming speculations. Yung isang side, sinasabi ng mga nila Isko na sobra-sobra na yung mga bata, sina Superfly, mga pasimuno. Tapos on the other side, yung napanood ko kay Kiko Matos, hindi nila pinapakita yung mga pulis na mga namamaril ng mga bata, ng mga pumapatay. Hindi nila sinasabi, wala daw casualties. What's your personal opinion about that, pare? Ayun nga, mataas nga yung percent ng ng hindi talaga nakikinig. Kasi kung yung 98% nakinig dun sa 2% na nakikinig sa tama, hindi yun lalaki ng ganun. Hindi sila magkakamali, hindi magi-start yung ganung kaguluhan. Parang wala namang nangyari sa sa rally, 'di ba? Kasi everybody knows yung mga oligarko, kung sino man yung mga nakaset na nasa kanila yung pera, nasa kanila lahat ng ninakaw na. Nasa aircon lang sila nanonood, baka nga nagpa-popcorn pa sila habang nakikita nila na nagkahagulo. Ayun yung malungkot na party doon, pare. Kasi nakokontrol na nila. Pare iba yung iba yung oligarko sa mga politikong magnanakaw. Magkaiba yun Yes, kasi mas mataas yung oligarko. Yun yung He's the one who yun yung mas nasa controls. taas. Hindi yung kumokontrol. Kumokontrol And then, ng mga- iba pa ng mga yung politika. kinagagalit ng mga tao, yung mga Pilipino, iba pa. Ang i-clarify ko lang din yung point of view ko rin sa mga oligarko, sa mga whatever their name is that they are called the Illuminatis, the elitists, the ganon. Lahat ng sumasang-ayon sa kanila doon, lahat ng nakikimatrix sa kanila doon, para sa akin, they're on the same fucking team and shit, man. Tapos kung sino man yung hindi sumasang-ayon sa evil o sa mga ganyan mga bagay, yun yung lumalaban sa Matrix. Nandun tayo sa ako. I mean, yun yung point of view naman natin. Ako bilang nandun ako nung September 21 sa Luneta, medyo nahahaluan kasi ng pangalan ng politiko, hindi bilang Pilipinong gustong wakasan yung corruption Nagagamit yung mga kulay. So meron mga panugutin, Duterte, mga ganito. Kumbaga, pangalan to dapat isang buo as whole. Isa yung inilalaban natin, yung corruption. Kaso nagkaroon ng mga hati-hati dahil sa kanya-kanyang pinaglalaban. Divided yung tao. Sobra divided. Doon nakita divided. Kumbaga, nasayang yung 21 rally, no? Hindi pa rin nasayang, at least nakikita nila na may mga bumuboses at kayang bumoses.
Parang testing. Or naging picture yung 21 para imulat yung mga tao na magkaisa tayo ng walang politikong kulay. Yun nga yung nakakalungkot dun eh. Tira mo, hanggang ngayon, natapos yung 21, ano nangyari? Di, I mean, baka nga yun yung picture na pinakita ng 21 para mabuksan yung isip ng tao na pumunta tayo dito ng walang kulay. Walang dilaw, walang pink, walang red, walang green. Pumunta tayo dito ng kayumanggi. Hindi, nagagamit niya kasi siya ng kanya-kanyang sariling agenda. Hindi siya agenda na parang wakasan yung korupsyon. Agenda siya para ibaba pa yung, alam mo yun, yung pangalan ng politiko, hindi yung as a whole na lahat ng magnanakaw. May tanong ko lang pare, sino sa tingin mo yung nag-orchestrate or nag-funds doon sa September 21? Ano ibig mo sabihin nag-funds? Sa mga gulo? Sa mga ano? Yes, para mangyari yung rally, sino yung nag-orchestrate, sino yung, sa September 21, magsama-sama tayo, mag-organize tayo ng rally. Tapos, ito yung funds. May mga, syempre, kailangan din nila ng funds para mag-day off or para mag-rally-rally or something like that. Kasi, there's possibly no way that the people will have enough money para makalaban dun sa may hawak na ng pera, dun sa mga nagnakaw na. Mahirap yun, sobrang hirap nun, nasa kanila yung pera eh. So, paano makakalaban? Dapat may tumutulong din sa mga taong gustong lumaban at hindi sumang-ayon. Sino kaya yung mga nag-orchestrate ng September 21? Parang iba-ibang grupo to eh, pare. Iba-ibang grupo. Pero ako, pinunta ko rin, wala akong grupo eh. Pumunta ko rin, nas Pilipino eh. Yeah. Alam mo yung naalala ko, tol, lahat ng tao nagpo-post. Punta tayo doon, nakamaskara, punta tayo doon. Tapos ikaw, nabalitaan mo nung nakaraan yun, ba't ako magmamaskara? Wala naman akong masamang intention, wala akong tinatago, third floor nga ako, ba't ako magmamaskara? Kaya pumunta ko ron, wala akong maskara eh. Ito, nandun din yan. Wala akong maskara. Actually, daw maskara. Hindi mo naman gugulo eh, boboses lang ako. Kumbaga, tinignan natin doon kung anong magiging sitwasyon doon. And din nga, nakita na nga natin, nagpunta kami. Hindi kami nag-usap ni Gathard kung anong oras pupunta. Basta nagpunta lang din ako. Chinek ko lang yung doon, kung anong lagay. Ayun nga, nakita ko nga na hindi Pilipino yun nandun. I mean, hindi siya pagkakaisa ng Pilipino. Kasi nga, may kanya-kanyang political will yung mga nagpunta doon. So, sa makatuwid, nagamit nila yung naset na 21, nagamit ng iba-ibang partisan yun. Nung 21, punta rin kami rin sa Luneta mismo, doon mismo sa Luneta. Hindi rin ako nakamaskara ron, bagong gupit pa. Pero halo-halo rin talaga mo. Tsaka, iba't iba ng, hindi sila, kumbaga, iisa. Parang labo-labo na halo-halo na rin. When you said bagong gupit pare, I'm assuming your hairstyle. Hindi, kasi nung time na yon, nung panahon na yon, yung mga parang nagpe-flex sila ng nakamaskara. Gusto kong maging kakaiba. Punta akong kalbo talaga, bagong zero talaga kumbaga. Tapos walang maskara, yun lang. Tapos sumilip na rin. Yes sir. At sa mga di po nakakaalam, nasa bahay lang po. Nanonood lang po kaming mag-asawa doon sa bahay. Tinignan ko rin sitwasyon, ice cream sa gilid, kain ng mga puto. Nakausap namin yung mga vendor. Yung mga vendor, busy ko nga isa eh. Ano yung puto, gutom na kayo. Titinda talaga sila eh. Pero maganda rin nangyari sa mga entrepreneurs natin. Meron pa isa sa video ko sa nakahiga lang sa gilid, tapos may nag-rally, sa cellphone lang, nakahiga eh. Vendor eh. Pero may mga nakaka-touch din na moment doon na nung pagdating namin, may mga namimigay talaga ng free. Tubig, pagkain, watawat ng Pilipinas. Ayun yung mga nagpapaka-Pilipino. Yun yung sino yung nag-funds doon, pare. Hindi, Mahirap kasi yun, nangyari to dati. Merong mga pusong Pinoy talaga na pagdating sa ganyan, doon mo sila maaasahan. Shout out po sa mga talagang pusong Pinoy, talagang that's fucking pare movement right there, man. Maraming salamat po sa sarili niyong pera, nagbigay kayo. Kumpara sa pera ng unlimited ng puro nakaw, nilabanan niyo sa kakaunting perang pinaghirapan niyo. All the respects to you and everybody and all everybody and shit, man. Yung mga ganun kasi pare, sawa na yan sa corruption eh. Kaya yung iba na sobra-sobra din, pero pusong Pinoy talaga sila, pusong Pilipino talaga sila. Sila din talaga yung gumagawa ng hakbang pare para makatulong ng walang kapalit pare.
Yan yung mga sawa na sa korupsyon. Okay. Real quick lang po, para lang may idea po, dito po sa podcast namin, Pare Movement, sinasabi po namin kung ano yung nasa puso namin. Hindi po kami bayad, wala po nagbabayad sa amin para magsabi kung ano-ano, hindi kami puppet. Tsaka, dito nyo po malalaman kung makakarinig ng mga bagay na kailangan nyo marinig, hindi yung hinuhulaan lang po namin kung ano yung gusto nyo marinig tapos para hulaan na namin tapos sabihin namin kung ano. Hindi po. Kung ano po yung nasa puso namin, we say what we mean and mean what we say, because those who matter don't mind and those who mind don't matter. So anyways, si paring negosyante, Tol, what's your opinion about those, yun nga, yung pumunta doon with the intention na manggulo lang ng mga bata? Pare, ito yung mga hindi nakadinig ng magandang balita eh. Kasi kung ito pare, nakinig to at hindi to nagpasakop nga sa tara punta tayo doon. Hindi yan mapapabilang doon sa pare, sa na brainwash na manggulo. 'Di ba? Kung for example, kung ikaw nanonood, kung nakinig ka sa magulang mo na huwag kang pumunta ron, hindi ikaw yung isa sa makukulong. Hindi ka sana umiiyak sa kulungan. Hindi ka sana umiiyak sa kulungan. Kung di siguro sila ng gulo. Ay, let's be clear po pala. There's always point of view from different point of view. You have the, our respects to Isko Moreno. We love that guy. He's doing a great job. He has his own point of view. However, may point of view din yung mga taong nandun mismo katulad ni Kiko Matos. Yeah. He's seen it with his own eyes. It's a fact. People died by the hands of the police. They were shot. It happened. Although they may not show it in the media, but this is our fact. We take his word for it. He has it on camera, according to Kiko Matos, right? So on the other side naman, oh my God, kawawa po ang mga pulis. Bakit binabato ng mga tarantadong mga tao, mga bata, ginagawa lang naman nila ang trabaho nila. Pero hindi pa kasi po yun. Kasi may mga kaibigan nito kaming mga pulis at yung ibang mga kakilala namin, minsan kamag-anak pa ng mga pulis, inaamin po nila na halos lahat po ng pulis, 9 out of 10, they're like bayaran po talaga. So, correct me if I'm wrong, pero bibihira lang po yung honorable na police na talagang may honor talaga na hindi po bayaran. So, yes, they are doing their job. Of course, they have to feed their family. They are protecting the magnanakaws and the politicians. It's their job to protect them. Pero it's not that simple po. Etong mga batang mga karamihan, squatter pa, mahihirap lang. Siguro mga biktima pa ng flood. Talagang nagdusa po talaga sila. Talagang may karapatan din naman din silang magalit. Pero para pagtakpan na binabaril sila, binubugbog, mga bata, mga minor de edad, hindi naman din po tama yun. Ipakita po natin yung both sides. Huwag lang po yung side ng mayaman, pati side din po yung mga na-agrabyado rin po. You know what I mean? So, anyway, what do you think about what's a better solution, pare? Kasi parang wala akong nakitang resulta sa nangyari. Parang nagsaya lang yung ibang mga taong nagpa-purge or ano eh. Parang sinabi ko, parang ang hirap ipagtanggol ng Pilipinas kasi mga kalaban mo rin yung mga Pilipino. Kasi parang gusto mong lumaban, lalaban ka. Pero yung kapwa mo, ibang nasa paligid mo, husgang ka pa, pagtatawanan ka, lalaiting ka pa. Paano ako lalaban? Kung kayo rin yung alabang ko, hindi naman ngayon dapat yung alabang ko eh. Gets mo, iba tumatahimik na lang, hindi na lang bumuboses, bahala na lang kayo dyan. Magkakaroon na sila ng kaaway pagka pagka nanindigan sila eh, may mga ibang manlalait pa eh. Tulad nga, nilalait nila yung mga squatter, tinawag nila mga mukhang adik, mga geng-geng na sinasabi nila. Pero, yung sinabi ko na nakaraan, parang warning to na kayang gawin talaga. Kapag hindi pa rin nila inayos yung problema. Yes, sir.
Hindi pa to buo. Hindi nakita ko wala. Hindi pa nung nandun ako, hindi pa ako nalalakasan sa puwersa na yun eh. Yeah. Baga nakita ko wala. Talagang, alam mo yun, talagang ang dami. Yes. Hindi ganun karami. Nasa Luneta, hindi pa rin ganun karami. Kasi kung lahat, ilan ang Pilipino na gustong ayaw ng korupsyon? Kung lahat halos karamihan to sumama, Kasi Kuya Third, ligaw pang tao. Divided. divided talaga. Divided pa. Tsaka manipulated pa tayo ng internet. Yes, ng media. Ng, Ah, di ba? Yeah. Kasi bayad lahat ng media. Mismo. Pero kung, ayun nga, kung mangyayari to ulit at walang bahid ng kulay at kayo manggilang ang ipagdalaban natin, talagang matatakot yung mga korap sa gagawin ng ng Pilipino, hindi ng Pinoy Real Paris. mismo. Yeah, yeah. Pag nagkaroon tayo ng pagkakaisa, walang sinisigaw kung sinong papalit na presidente, walang sinisigaw kung sinong bababa dyan. Ang sisigaw lang natin, matapos yung korupsyon, makulong yung mga nag-corrupt na politiko. Ayun yung ipaglaban natin pare-parehas. Hindi tayo magiging divide niyan. Total sila yung mga gumagawa ng batas eh, di ba? Eh di gumawa sila ng batas para talagang mapig. Katulad yan, yung isang congressman, dami ng bumuboses pero hindi mo basta huliin. Kasi nga, congressman pa siya sa ngayon. Kumaga parang yung magandang pag-ayos siya, tanggalin yung mga privilege ng mga yan eh. Ano ba yung matanong ko lang kung ano yung tamang proseso ng pagtanggal ng mga nasa gobyerno? Tama ba ito? Katulad ng nangyari nung nakaraan 1986 I believe, yung People's Power. Is this the same procedure na ginagawa nila para mapilit na may pababa? O wala na sila magagawa kasi nanakaw na nila lahat ng pera? Sobrang powerful na nila. Paano ba ang proseso? Hindi tayo mabit. 86 hindi pa tayo pinapanganak doon. 88 po kami. Di ba? Yes, sir. Yes, sir. 88 kami. Oo. Pero ang inabot natin is yung kay Estrada. Malamang inabot natin. Nasa dati pa ako nun. Ganun Siguro. din. Nasa oblo pa to. Nagrally din. Nagrally To be tao. specific. Nagrally din yung mga tao. Kaso nga lang, meron silang isang adikain. Pababain yung presidente nung kasalukuyan na taon na yon, Si Joseph Estrada. Kasi siya yung presidente nun. Nagkaisa yung tao nun. Gumana siya. Gumana kasi nga, isa lang ang sinisigaw eh. Pababain yung presidente. Unlike ngayon na magkakaiba na yung lugar, merong EDSA, may gate for Camp Aguinaldo, merong Luneta. Tas magkakaiba yung pinaglalaban. Meron dito sumisigaw, pababain si Marcos. Meron dito, paupuin si Panagutin si Duterte. panagutin si Duterte. 'Di ba? Meron ditong sumisigaw parang i-impeach si Sara. Nasaan yung pinaglalaban natin dun? Iba-iba, no? Wala, 'di ba? Pero kung ang isisigaw natin, kung mangyayari man yung susunod na rally, kung meron man, wag na tayo magkaroon ng kulay. Magkaroon tayo ng isang will. Magpaka-Pilipino tayo, hindi tayo magpaka-Pinoy. Masusolusyonan yan. Death penalty dapat talaga. Yun ang isigaw Dapat natin. death penalty. Total sila yung gumagawa ng batas eh. Kung talagang ayaw niya na may magnanakaw, ba't di niya ibahin yung batas? Ba't di niya lagyan ng death penalty para sa mga kurakot na politiko? Ang hirap mag-death penalty yung sila rin yung gumagawa din ng... Ayun nga, kaya nga di ba? Kung willing naman talaga sila na mangyari nga yun, isa batas nila na death penalty talaga. Sa mga kabisado po ang sistema ng justice ng tao, katulad ko, marami akong experience sa justice ng mga tao. Kung ibibigay lang natin yung justice ng mga tao, it's not the real justice. Yung justice lang talaga na paniniwalaan ko po is yung justisya lang talaga ng Diyos, syempre, yung may-ari ng lahat. So, yun yung perfect. Etong pag sa tao kasi pinahawak tong justice, most likely, it happens every time, 10 out of 10, you give the power to a weak man, it will only end up in corruption anyway. So, yun, history will repeat itself. Tingnan mo yung mga nangyari ng sinuunang panahon, sina Julius Caesar. Akala niya, malinis yung puso niya, kaibigan niya yung mga council, yung mga senate.
Tapos pinagkasaksak lang naman din siya. Siya yung matinong tao na may integrity, may honor. So everybody knows that in all history is always the good guys with honor, with good intention are the Napapagtulungan. No? Yeah. Kumbaga, pag ikaw yung talagang lumalaban sa kadiliman, dito sa mundo na to, ikaw yung mapapagtulungan. Yeah. Kasi mas lamang yung kademonyohan. Mas lamang, Mas lamang talaga sa mundo na to. Oo. Katulad di nung nakaraan lang, si Charlie Kirk, lumalaban sa kadiliman, nagsasalita lang. Wala pang sinasabing, nagkasalita lang siya. Boom! Bawal magsalita. Kasi dami niya nang nagigising. Diba? May tanong ako mga pare. Do you think guys na si President Duterte is mahahalin tulad mo siya sa isang may pinaglalaban tas kinaayawan ng marami dahil sa pinaglalaban niya? Hedro. Sa akin, yung mga nakikita ko kasi ng mga panahon na yun, marami rin siyang binago eh. Marami siyang in-adjust, tas marami rin mga bumatiko sa kanya. Siyempre, yung mga naapektuhan doon, yung talagang may ayaw sa kanya. Yung mga katulad tungkol sa drugs, war on drugs, kumbaga. Yung mga panahon na yun, marami talaga namamatay eh. Pero ang gusto lang talaga nung tao na yun, ni Duterte, tanggalin lang talaga yung drugs at ayun lang yung paraan niya eh, para malinis yung Pilipinas dahil sa drugs. Pero wala eh, sobrang talaga eh. Sobrang lakas nung yung mga tao na yun, sobrang lakas nung mas nangingibabaw nga yung droga nung time na yun. At syempre, dahil nga syempre ginagamitan na ng dahas, may mga tao na pumapasok na against dun sa paraan yung pagpatay. Ayun yung masabi ko. How about you, pare? I like that guy, Duterte and shit, man. Why? Nobody is perfect. Nobody is perfect in the whole, but, ito yung naabutan ko nung pag-uwi ko sa Pilipinas ng 2016. Wala naman kasing, there's no such thing as the perfect fucking president and shit. It doesn't exist. Isa lang ang perfect, alam natin to. Pero, lang isang lalaki sa lalaki, nire-respeto po namin yung lalaking may paninindigan na handang mamatay. Kasi usually, ang 98% ng lalaki parang pokpok na bayaran na. Si Duterte nung panahon na yon, may pera na siya, mayaman na siya. Pakialam ko ba sa Pilipinas? Mayaman na ako eh, 'di ba? Lahat ng lalaki ganoon naman talaga eh, 'di ba? Yung mga naka-pek-pek shorts. Lagi natin Pero bullshit aside, yun yung pag binakita kaming lalaki may paninindigan na talagang handang mamatay para sa bansa, yun po yung nirerespeto namin. Kayo, hindi ko po alam. So, para sa akin, yung basihan kasi ng pagiging lalaki is yung kailangan meron kang honor. If wala kang honor, paano ka naging lalaki? Diba? So tingin mo may pagkakahalin tulad dyan sa kay Charlie Kirk na may pinaglalaban kaya maraming may ayaw. Medyo malalim yung pahilin tuhad or basa. Sorry, pero I can feel it, and yes, I agree with what you're saying. They're similar, right? Yeah. How about you, paring third? Ganun na. Yun nga, minsan talaga kasi kailangan mong gumawa ng para ayusin yung isang lugar, kailangan mo din dumaan sa kung gusto mo ng kapayapaan, kailangan mo rin minsan dumaan sa kaguluhan. Parang kailangan mo dumaan sa kaguluhan para maabot mo yung kapayapaan. Yung ginawa ni Duterte, talagang malakas loob niya. Wala namang ibang gagawa nun eh. Wala. Wala ibang gagawa nun. Walang ibang gagawa. Ang matatakot lang naman talaga dyan yung gumagawa ng masama eh. What were you saying again, pare? Hindi pare, ito, may iba naman tayo. Ano masasabi nyo ngayon sa mga pumapasok na mga rapper ngayon sa mga yung palito lumalabas ngayon, yung mga sadaw-sadaw. Yung issue to ni yung rapper na si Sadaw, Ano ba yan? tsaka ni Sika. Sika ng GHR. Ano yung lace me up, pare? Ano yung nangyari? Hindi kasi kumbaga naglabas to sila sa Daw tsaka may kagrupo siyang isa eh. Parang kiniklaim niya
na siya na daw yung bagong underground king. Si Sadaw, ito yung kalbong nakaubad. Hindi, iba yun pare. Ah, Ito okay. si Sadaw yung parang flatops yung buhok na ano rin, masculine din yung katawan. Masculine, okay. Health din yung inaano niya dati. Okay. Tapos ngayon, nag-rap nga siya. Tapos ayun, naglabas sila ng kanta. Diss track, parang ganun. Hindi pa diss track eh. Baga, tingin ko ano yun parang Ibang genre. genre ng rage. Rage. Pero yung rage kasi, 2010 pa to pumasok sa, alam ko 2010 pa to eh. Tapos ngayon, nag-self-proclaim siya na ano na, Underground ayon sa king. kanya, siya na yung panibagong. Ano masabi mo sa mga Pa- ganun? Para sa Amerika, para sinatian yan nung sinauna. So, ngayon, si Sadaw, ngayon na Ngayon, nagkasabi na syempre, siya. nasagasaan yung mga, syempre, yung malaking community ng mga hip-hop Si- ngayon, ng mga rapper. Si Sika, narinig ko na yan kasi siya yung bulletproof, di ba? Yeah. Ito ngayon, parang Maganda isa to yan. sa sumagot, parang ganon. Parang isa to sa, ano ba tawag doon? Parang kontra ba? Umapila. O parang ganon. Ngayon, nagkaroon ng ng mga palitan ng sa internet, ganyan. Ano mga sinasabi ito? Parang, hindi, ako yung gangster eh. Ay, hindi, ako talaga yung gangster. Ay, hindi, ako yung matapang. Ay, hindi, ako yung matapang. Parang gano'n. Parang ganon. Kumbaga ba, nagsasagutan sila kung sinong matigas sa kanilang dalawa. Nagbabangay sila, pinapainit nila yung eksena noong mga panahon na yun. Kasi marami talagang tataas yung relay. Kasi, ikaw nagsabi kami nagpauso ng rage rap dito sa Pilipinas. Sa kaanuan ng iba, 2010 pa yan eh. Parang Hindi, ganon. pero tingnan mo, ito yung nakikita ko kasi kay Sadaw eh. Kumbaga, dati nga merong sinasabi publicity is still publicity. Yung Yeah, panahon ng TV pa lang to ha. Yeah. Paano pa kaya pag ginamit mo ngayon sa panahon ng internet yan na kahit saan pwede mo na ma-monetize lahat. Mako-convert mo lahat sa pera yung attention. Yes, sir. Minsan kasi ano rin doon ng mga nanonood eh. Kumbaga, sabi nga, don't hate the player, hate the game. Yeah. Kasi yun yung effective eh. Tingnan nyo, napapag-usapan natin si Sadaw. Ibig sabihin, effective yung ginagawa niya. Umiingay yung pangalan niya. Kasi kung maglalabas naman siya ng mabait lang siya o wala lang siya, hindi niya naman siya papansinin eh. Kahit nga ibang rapper din, pag naglalabas ng mga kanta, puro kakingwe na lang eh. Kasi yun yung pinag-uusapan nyo eh. Sinisita nyo. Pero pag may gumagawa ng maayos, hindi nyo pinapansin. Nang gumagawa ng seryoso, hindi nyo pinapansin. Mga matino. Mga matino, hindi nyo pinapansin. Gusto ng drama, gano'n. Oh, 'di ba? Ang effective na way, yung ginagawa nila, tingnan mo. Ang baga rage bait kung Pasok na tawagin. pasok kayo sa Rage kanila. bait, Kasi rage nga, baiting. kasi kayo mga nanonood kayo, pag may gumagawa ng mabuti, tahimik kayo. Pero pag may itong mga gumagawa ng kakupalan, Pinupuna. pinupunan nyo, gustong-gusto nyo kasi mas nagbumuha kayo matalino. Hindi nyo alam, mas nagagamit lang kayo ng isang gumagawang nagtatanga-tangahan na yun. So, palakpan natin ng Moro Beats dahil sila ay isang mga tunay na pare. Shoutout to Moro Beats. Yan ang mga tunay. Kung sa business-wise na scripted, good job. Kasi napapaano ng tao eh. Pero kung sa totohanan na talagang siga-sigaan kayo, kunwari, gangster kayo, matapang kayo, pwede nyo talagang totohanan yan. I mean, not necessarily sa mga triduran, pero sa pari movement dito, meron kami ditong gloves up, guns down. Pwede kayo dito magharap, may mga professional tayo, lalaki sa lalaki, man to man. Pwede yun para mapatunayan kung sino yung takot, sino yung pussy. Pare, medyo paliwanag mo nga yung kasi parang to, sa Amerika ba to o ano? Saan nagsimula yung mga ganyang laban? Ano ba tong hands down? Gloves up, guns down. Gloves up, guns down. Gloves up, guns down pare. Kasi, eto maliit lang kasi yung mundo ng mga ganggang. Most Yeah. people, they don't care about that. They call it salit sa lipunan. They call it, they don't like that. Kasi masama ang iniisip nila sa mga gang-gang. Iniisip nila na mga pussy lang ng mga yan, matapang lang pag marami silang mga magkakaibigan, magkakasama. Pero yung sa lalaki, pussy talaga sila. Kumbaga parang mayabang lang sila kasi sa mga rap videos, ganun. Pero sa totoong buhay, hindi naman po ganyan kasimple. Meron po talagang mga gang-gang na talagang matapang talaga sa totoong buhay. Ngayon, kung si Sadaw at saka si Sika is hindi papayag na parang gang-gang na parang pussy lang, pwede po silang maging totoong lalaki, pwede silang magpakalalaki, pwede silang magharap, at magharap ng lalaki sa lalaki, tapos maglabas ng sama ng loob.
Pero Ganun lang po, ganun ano lang. sabi mo rin, sinasabi niya yung nagdemanda daw. May isang nagdemanda. Anong masasabi mo doon sa, parang, anong thoughts mo doon sa nagdemanda? Sa gitna ng asaran nila. Yes, yes. Yung kung totoo ngayon narinig ko na sinabi si Sika na rapist ka naman, hindi ka naman, kumbaga rapist ka eh. Tapos si Sa daw naman, nagdemanda, bawal po yun. That's against the G-code and shit, man. Pagka talagang meron kang kalaban, bawal mo po i-involve yung police just in case hindi nasabi sa iyo ng mga OG nyo. Bawal po yung sumbongero, bawal po yung magdedemanda, hindi kasama yung police dyan. Harapin mo siya lalaki sa lalaki, ganun po yung G-code. No? Kasi sa akin pare, nung napapakinggan ko yung sa daw, is about ano rin siya pare, it's about masculine. Kumbaga, pampatigas din yung mga sinasabi niya eh. Para mga podcast, parang gano'n. Oo, tunay na lalaki din yung yung pinapalaganap niya dati eh. Hanggang sa umabot na nga, ayun na nga, parang... Sana maintindihan po to ng mga tao. Nakalagay po to sa Biblia actually. Biblia, ibig sabihin galing sa Diyos. Yung Diyos yung may-ari ng lahat. Biblical. You will know them by their fruits. You will judge them by their fruits. Kasi madali lang po talagang mag-artista eh. Lahat naman ng tao nakakapag-artista eh. Magsalita, masculinity. Pero kung talagang gusto nyo malaman kung ano yung talagang masculinity, you are in the right place and shit. This is the party movement. Ano ba dapat ang pinapanood pare pag usapang masculinity? Anong podcast ba ang dapat na pinapanood? Dito sa Pilipinas kahit sa buong Southeast Asia, kahit sa buong mundo. Sa buong mundo, pare, sina Andrew Tate, yan. Yan, pakinggan ko yan. Kasi may mga kwenta yung mga pagkatao nila. I know them by their fruits, by their actions. Hindi nyo mapipeke yung mga ginagawa nila. Sa Southeast Asia, wala pong podcast na makitang hindi scripted, hindi artista, yung talagang totoong hindi ko po alam. Parang feeling ko artista eh. Pero kung talaga pipili kayo, andito na kami. Ito, hindi po to artista. We say what we mean and mean what we say. Talagang real top G talaga kami. Ito po yung talagang basihan ng masculinity, party movement. Kung sa tingin nyo mali po ako, baka meron kayong alam dyan na mas masculinity sa amin. Pero eto na po wala pong meron ba kayong ibang nakita ibang podcast na talagang panggang Sa mga ibang hindi nakakalam pare, ano ba yung party movement? Party movement. Ito po yung modern KKK, kataas-taasan, kagalang-galangan, katipunan. Yung panahon po na watak-watak ang mga Pilipinas, merong mga kalahi o mga ka-mindset nila Andres Bonifacio, nila Jose Rizal, kami po yun. Kaya po, all pares are Pinoy, but not all Pinoy are pares. Shit. Party movement, you know what I mean? Sa Tagalog, ano yung explanation mo kuya? Hindi ko alam. Naalala ko sabi mo, lahat tayo Pinoy, pero hindi lahat handang magpaka-Pinoy. Yung sinabi ni Parent Turt. Ito yung mga bitawan niya, konti lang, pero talagang Suntok no? talagang sabol talaga eh. Regarding doon para sa gloves up, guns down. Hindi to katulad nung baka iniisip niya parang yung katulad dati kala maagago yung YouTube. Ganun ba yun? Or hindi, parang closed door ba siya? Parang mas maunawaan nila kung sakaling magpanuntukan sa Tagalog. Magandang angulo to kahit saan mo makikita. Kasi ang nangyayari niyan, kunwari, ako si Bonifacio, may gustong trumaydor sa amin, problema sa akin. Imbis na gawin niya yung pang bitch na pang patalikod, pwede siyang magpakalalaki at harapin niya si Bonifacio. O tara, magharap tayo, lalaki sa lalaki, manalo matalo, dala lang natin yung betlog natin. Pwede ganun. Kung gusto nyo, hindi. Ang corny kasi yun kasi gusto ko talaga, yung talagang totoong deadball talaga eh. O di, gawin natin yung sinaon ng panahon. Maglakad kayo dito ng 10 steps, tapos magharap kayo, Sabay bubunot. pabilisan, pagalingan. Parang cowboy pala yun. Pang gangsteran talaga. Hindi po yung traidor. Pang bitch po kasi. Sa amin, sa podcast namin. Kayo, kung sa podcast nyo, okay yun. Sa mga OG nyo, kayo po yun. Hindi po kami ganito sa party movement. Kami talagang harapan, pang gangsteran talaga. Kung sakaling maliit ka, ganun talaga, maliit ka magpalakas ka. Kung malaki ka naman,
di maghanap ka ng kalaban mo na malaki din para naman di naman nakakahiya na nang bubuli ka ng maliit. Ganon yun sa mundo namin ng mga real motherfucking pare movement and shit. Ganon dito pare. Yeah, so, si Sadaw tsaka si Sika, kung talagang may betlog sila or talagang pwede kayo mag-harap pare. Hindi, kaso yun, tulad din pare sinabi mo, paano pag mismatch isang 5'10", isang 5'3" to Oo, masyadong malaki. Oo, sino ba yung malakas sa kanila? Yung Sadaw. Malaki yun. Oo. Tapos si Sika malit lang. Oo. 5'3" lang. Si Siga. Nakita ko sa post si Siga Friend ko sa Facebook yun. 5'3". Pinaya ka ng 5'3", parang gano'n, 5'10". Pero tingin ko lalaki. Kakalabasan ng height Oo, sa height na nagkakalabasan. Sa perspective po namin, pag lumaban si Sika na grabyado sa height at sa weight, mas may betlog po siya. Tapos ngayon, pag to si Sadaw, pinatulan naman yung maliit, hindi ka makakuha masyado ng respeto doon kasi Lamang. para ng bugbog ng bata. Parang boksingero naggaya ka ng hindi sa boksingero. Oo, parang kang heavyweight na nakahamon ng Middleweight. Midget. Mas nirespetuhin po namin si Sika pag lumaban si Sika. Oo, pero ang hindi po namin nirespeto, yung Snitch 9 generation, yung sumbungan sa pulis, yung akala nyo yun yung gangster, hindi po yun yung gangster. Hindi po pwedeng magsumbong-sumbong sa pulis. That's against the G-code and shit, man. You Sa know? sa history ng pare movement sa ibang bansa, may nangyari ng ganyan na, halimbawa, Pinoy sa Pinoy, nagka-alitan social media, tapos nagsuntukan ng private. Yung gaya na sinasabi mo na na gloves up, guns down. Yeah. Private, pwedeng private. Kung nahihiya kayo, pwedeng private. Pero kung wala naman kayong iya, pwedeng content din siya para makita rin ng mundo. Para yung mundo yung huhusga po sa inyo kung sino po yung pussy. Parang ganun, pare. Kumbaga, yan, kung nasa kanila discretion nila. Parang kung ano ano to gusto nila. pare, parang Discretion. street beef, no? Parang street Yun, beef, yun siya. yes, sir. Street Ang beef, dami ibig na. sabihin meron talaga nito sa Amerika. Hindi kasi ako marami. nanonood ng ganun Sobrang pare, dami sa na, Amerika, bro. lalo sa Amerika. Kasi wala kaming cable eh. Walang internet. Sobrang dami bro, may mga street beefs, mga friendly fade factory. Pero nangyayari na to sa mundo ng martial arts, sa mga gym, pagkapili mo na magaling ka na, pwede ang tawag doon cross-training, punta ka sa mga gym ng ibang may gym. Tapos parang, Dayo. sino po yung magaling dito sa inyo? Yung panahon nila master ko, yung master Ismael Boy Garcia, pupunta siya sa buong Luzon, sa lahat ng gym sa Luzon. Tapos pag natapos niya na yun kasi talagang magaling na siya, pupunta na siya ng Visayas, Mindanao. Tapos pag natapos siya na rin doon, tapos wala na siya makalaban doon, pupunta sa buong mundo, pare. Yun ang talagang ginawa niya sa totoong buhay. Yun yung gangster talaga. Pupunta po siya sa gym, sino po yung pinakamagaling nyo dito, magkasubukan po tayo kung talagang mas magaling yung hiyaw yan, sayaw ng kamatayan. Sino to? Anong pangalan niya, Mate? Master Ismael Boy Garcia. Yes. Malupit yun Is a living legend. Kumbaga sa panahon niya, walang taong humihinga o walang taong nabuhay sa panahon niya na kaya siyang talunin. Ganun siya kagaling. Sa Undefeated. sa laro ng Sa laro ng Ayaw yan. martial arts. Martial arts. Ano to, Yes, para sir. pag naglalaro siya, ano to? Ngayon, pag naipaglaban siya sa gym, ano to? Yaw yan, stick to yaw yan lang? O Muay Thai, kung Muay Thai lang? O Sa lahat mixed po. martial arts to? Ang yaw-yan po is mixed martial arts din. Meron din po kaming grappling din. Meron ding depende sa rules kasi may MMA rules, may Oo, kickboxing sa rules eh. Sa boxing rules. Anong rules yung kadalasan na kunyari pagka lumalaban siya sa mga... Sa panahon ni Master Ismael, wala pang MMA noon. Kickboxing yung laban niya. Ayun ang rules nila yung sa kickboxing Yes, sir. rules. Okay. Pero ngayon meron ng kompleto na MMA na. Yeah. Pwede pala yun, yung parang secret venue yung mangyayari, no? Kasi kumbaga syempre, may mga mga sikat sa internet to. Syempre, kayo yan sa isa kung matalo ka. May mga ganun ba doon tingin mo? Nakakaya naman talaga yun. Pero talagang kung may betlog ka, wala ka ng pakialam doon. Kasi ang huhusga sa'yo yung mga real champion. Hindi ka naman huhusgaan ng mga real champion na, ay, bano or nabugbog lang. Ang mga opinion lang mga galing doon sa mga stupid lang. Diba? Sa mga NPC, sa mga bots. Pero yung galing sa world champion, they will respect you, pare. Tanga na wala kang training, tapos ang late mo, tapos lumaba ka sa ganun. Mas okay yung galing sa opinion. Kasi the lions had never, not once, concerned themselves with the opinions of sheep.
Wala talaga silang pakialam. Sa tingin mo si Pacquiao bilang isang daya may pakialam sa mga tumitira sa kanya. Na Pacquiao siya eh. Diba? Kumaga, sino ba kayo? Pacquiao nga ako eh. Ang late niya eh, no? Kinatakutan nga si Pacquiao eh. Ganon yun sa totoong buhay. Kasi nakuha niya yung respect. tayo sa Pari Movement, we live in real reality, real world. Hindi po tayo kasama doon na, mag-makeup lang ako, tapos kunwari, babae na ako. Hindi po kami sa delusional, sa invento ng damdamin. Talagang real champion, real fucking reality po kami. Puro reality check po kami dito. 1 plus 1 equals 2. You know? Logic, rational, yun po yung nauna sa amin, discipline. You know? Kaya po kami Pari Movement. May tanong ang ating live audience, may tanong siya. Pare, may tanong ka ba? Pwede lumapit dito. Na current events, medyo hindi mainit na topic, pero tungkol sa mga kabataan, medyo mababa yung rate natin. Yun lang, ano sa tingin yung mga ganun? Yung mga kabataan ngayon, medyo mababa yung kakayahan nila mag-isip. Oh, okay. That's a good question, no? That's a good question. Ikaw pare, mas pinakabata sa amin. Sa tingin ko, yung tanong ni pare tungkol sa mga kabataan na pagdating sa pag-iisip, hindi nag-iisip masyado. Tingin ko dahil na rin sa internet eh. Parang yung mga early 2000, iba pa yung mga laro ng mga bata nun eh. More on physical, ganun. Ngayon kasi parang internet na siya eh. So ngayon, yung ibang kabataan, lalo na yung mga pinanganak ngayon, parang mag-gadgets na sila. Hindi na sila parang nabababad sa kalsada na naglalaro talaga, kumbaga. Sa akin lang naman ganun yung nagiging epekto. Kaya parang hindi na masyadong nakakapag-isip. Pero may good side din naman yung mga ganun. Parang nagiging nerdy yung ibang kabataan din eh. Tapos yung iba naman, yung mga maagang, mga panahon ng mga early 2000 naman, yung mga nakakapaglaro ng mga physical activity, sila rin talaga yung, iba rin naman yung mga abilidad nila kumbaga. So that's a good one, pare. A lot of it, I'm gonna get a little bit deeper. A lot of it has to do with the feminization of all men. There's an attack on masculinity for the past 20 years. You know, they want all men to have no shame. They want all men to be to have no honor, so that they can easily be manipulated and they could easily be controlled. They don't like men since the beginning of time to have some type of honor and principles. Why? Because those are the men that are gonna question the matrix and why the world is how it is and shit. You know what I mean? So they just want men to just be feminized, be weak, no shame, drinking the little milk tea, wearing the little peg shorts and shit, you know? You know what I'm talking about? That's what they want all men are. They don't want the real Pari Movement. They don't want the real gangster shit. They want men all snitching to the police. They want men all submissive. You know what I mean? Just saying yes to everything, not questioning tax, not questioning the government, the corruption, not questioning the world. They don't want men like that. They don't like the Pari Movement like that. You know what I mean? Yeah. Parang gusto ko sana Tagalogin, kaso ang haba eh. Ay. Sige, ganyan. Hindi, gusto ko sana Tagalogin sinabi ni pare. Ang ganda kasi, kaso wag na lang. Hindi, yung mga nakuha lang, yung mga nakuha lang. Hindi, sariling Tagalogin sariling. yung English ni pare yan. Pakinggan nyo. Hindi, mga sariling opinion. Ganyan. Tama yung punto ni paring natin, headrow natin. Yung more on gadgets na nga yung mga kabataan ngayon. Ang siguro dapat lang siguro sa mga kabataan ngayon, makinig kayo ng tamang tao na pakikinggan. Di ba? Ayun lang. Yeah. Ayun lang sa akin. Real shit. Tsaka tol, tinatanggal nila yung nuclear family. Kasi ina-attack nila yung masculinity, tinatanggal nila yung nuclear family. Kasi Pare, explain mo yung Yeah. yung nuclear family. Bago Ano okay. yung nuclear family? Yes. So ang nuclear family is yung family na nangyari na since the beginning of time. May tatay, may nanay, may anak, tapos alam nila kung ano yung gender nila. Yung lalaki, alam na lalaki siya, alam na tatay. Tapos yung babae, alam niya na nanay siya.
alam niya yung papel niya sa pamilya. Ngayon, tinatanggal na nila, ayaw na nila doon kasi hindi na pabor sa matrix yun. Mahirap i-control yung mga yon. Yun yung mga may utak, yun yung mga they're paying one tax in one family. So magkakaroon mas pabor yung paghiwalayin yung babae sa lalaki. Kasi pag nagkaroon na ng maraming mga independent woman, yung mga kunwaring mga boss bitch daw sila, boss babe na, kaya, hindi ko kailangan ng lalaki, kaya kong palamunin yung sarili ko, yung ganong stupid mindset, ang nangyayari niyan, mas nadodoble yung tax, mas gumagastos yung babae kasi mas madamdamin yung babae in generally speaking, mas gagastos sila, mas magbabayad sila ng tax sa paghihiwalay nila yung nanay at tatay. Pag nawala na yung tatay sa pamilya, ang magpapalaki na sa mga anak nila is yung sistema na, yung gobyerno na, yung eskwelahan na. Doon na nila i-mindset yung mga bata. Guys pwede kayong mag-invento kung ano yung trip nyo. Pwede ka maging lalaki, pwede ka magbabae. Pwede yun yung tama. So syempre, lalaki magiging ganun na lang. Tapos, ito, panoorin nyo to. 30 seconds ng TikTok brain. So, mawawalan sila ng focus. Ito pa ang pinakamalupit. Ibi-brainwash pa nila lahat, turo pa nila na forget about everything else and just love yourself. Because if you love yourself, magpo-focus ka lang sa love yourself in a narcissistic way, wala ka ng ibang imamahalin. Wala ka ng mamahalin na bansa, wala ka ng mamahalin na ibang pangalan mo, last name mo, ancestors mo, yung mga warrior na namatay, wala ka ng pakialam sa lahat. Ang magiging focus mo na lang is yung love yourself. So yun na lang ituturo nila sa buong mundo. Kaya yung mga bata ngayon pare, na mga TikTok brain, kaya sila hindi ganun ka-sharp. Katulad ng mga mas thunders pa na katulad natin na medyo Year of the Dragon 1988. Yeah. You know what I mean? Yeah. Next. Speaking of gender, just the other day, I think I seen a video of nagva-viral security guard sa LRT ba yun? MRT? Tapos, ang nag-video pa, they have the audacity na mag-video is yung transvestite na hindi nga pinakita mo ka di ba? Pinibidyohan niya na parang siya yung tama at masamang takot, toxic masculinity pa yung security guard na binabalitad niya na hindi siya sumasang-ayon na babae rin ako. Parang ganun, oo. So ngayon, ito na pong nangyayari, nagbabiral po yan kasi parang yung in the degenerating o yung the left side are flipping the script saying na masamang tao yung lalaki na hindi niya sinasang-ayunan yung pagka-babae ng isang transvestite. Yung si kuya naman, si kuya security guard na nasa logic lang, nasa real world lang, hindi yung invento, yung nasa pare movement lang, alam niya na hindi ka naman babae, lalaki, dito ka sa lalaki. Lalaki ka pa rin. Pero nagagagawan tayo, di ba? Yung minsan nilang masama yun, pare. Yung napanood ko nung nakaraan. Normalize nila na yung parang sa CR no? Yung parang sa CR na dapat sa CR din sila ng pambabae. Parang ganoon din yun, no? Yes. So katulad natin, sasabihin nila na masama tayong tao, masama tayong lalaki, toxic. Babalik tayo nila na masama tayo kasi nagsasalita tayo ng logic, ng totoo. So people don't like that anymore. So that's why they really need our podcast, pare. They really need our voice because we are a good force. You know what I mean? For the kids, for the next generation to let them know that hindi po lahat 98% sumasang-ayon sa ganun. May mga 2% po na katulad namin, real masculinity pa rin. Susundin pa rin yung tama kaysa susundin po yung damdamin. You know what I mean? Kasi nakalagay yun sa biblical na naman tayo. Biblical po kasi ang basihan po namin sinabi niya yun na sinabi ng Diyos na I made you for the mere purpose na so that you can deny your flesh. Piluin mo yun? Galing din. Kumbaga, pag-usap ng Bible, kumbaga, hindi naman sa dahil maka-Diyos o mano. Para siyang manual ng tao eh. Yes, Para sir. siyang nandun yung instruction. Kumbaga, parang may nabasa ko sa basic
Yung ibig sabihin ng Bible, basic instruction before leaving earth. Yes, sir. Parang Magna Carta, kumbaga. Oo, no? baga, tulad ng 10 utos. Kumbaga, ano siya eh. Kung susundin mo siya, walang negativity, walang dramang mangyayari, walang kaguluhan sa buhay mo kasi hindi ka naman magdanakaw, hindi ka naman mga agaw ng asawa. So, yung peace of mind mo, kumbaga, ay sa utos, parang manual siya eh. Na mabuhay tayo ng, alam mo yun, dito. Manual ng to be tao, susunod no? ka, oo, Manual parang ng basic tao. instruction Oo. siya eh. Talagang pag sinunod talaga yun, walang sinasabi doon na papangit yung buhay. Talagang mas lahat ng bubuhay mas gaganda pa pag talagang naniwala at sumunod sa basic instruction before leaving earth sa Bible pare. Oh. Eh yun na nga. Napunta na nga tayo sa pagbe-brainwash sa Matrix na love yourself. Katulad ng mga ganyan, yung mga Bible, yung mga utos ng Diyos. Pakialam ko ba sa ganyan? Eh, ito yung damdamin ko, ito yung gusto kong gawin eh. Ako yung masusunod, yun yung nangyayari, pare. Kumbaga, naalala niyo yung Noah's Ark? Yung sinasabi ni Noah, wala kayo sa akin. Mamamatay kayo lahat. Talagang lulunurin kayo. Sobrang sama ng ginagawa niyo. Makinig po kayo, matakot kayo sa Diyos. Pinagtatawanan lang talaga siya noon, pare. Yun yung mangyayari. Oh. But anyways, you know, we're not sitting on our high horse or anything like that. Nobody is perfect. Hindi po kami artista. We are speaking from real experience. But if we don't say this, who's gonna say this? You know, hindi po kami binabayaran para magsalita ng ganito kasi talagang mahal namin yung, kaya po ito po yung dapat namin gawin. Ito po yung dapat namin sabihin. Kumbaga, inaaral din namin yung buhay. Yes. Yung tamang buhay. Yes. Kasi alam naman natin lahat ng tao may pinagdadaanan eh. Kumbaga, ayaw mo na nga ulitin yun. Kaya nga, doon ka na nagbabase sa magandang buhay. Ano ba yung magandang buhay? So, isa mga tama na pwede nyong gawin para mabago yung mga paniniwala nyo or yung mamaya na brainwash na kayo. May tanong lang din ako pare. Kung sa Pilipinas lang, tingin mo ba ganun na ba karami yung na pollute na utak about yung matrix na sinasabi, or for example yung mga alam yung oligarko, di ba? Yes. Ganun na ba naaalipin ng yung buong Pilipinas? Tingin mo ganun na ba kalaki? Nasa 98% pare. 12 yung tulog natin ah. Oo nga. Hindi, Alam- may, ano ba yan? may nangyari lang eh. Pero kung Last na tong bowl na to. Okay, lagyan na yung bowl Ito na. na. Andy, ano ba tawag dito sa episode na to pare? Ano ba to? Ba't nagulat ako meron ng ball bigla oh, eh. well, segment. Ano yan? Patingin niya, patingin niya. Sige, Meron Pare, tayong ano to? Tungkol sa, bowl, ano to? Ano tawag dito sa segment na to? Eh, bago ah. Ito na po. Eh, kilala nyo naman si pare yang Say What You Mean What You Say. Sa Facebook tsaka Instagram, nagno-notes po ako pang motivation. Less than 60 characters. Nilagay ko sa papel. Ito. Ngayon, bubunot lang yun ng isa. Tapos let me know, what do you think? How do you define yung nabunot nyo? Kung ano ibig sabihin para sa inyo. Parang question and answer to ah. Yeah. So, sino mo nang bubunot? Bunot ka na. Ako nang bunot. Yeah. Bulat na. Yan. Basahin ko to sa inyo ha. Fear of failure is the same as being a pussy. Totol. Ano na, mabilis lang. Ito, nakalagay dito yung kung takot kayong magkamali. Parehas lang daw sa pagiging malambot. Kumbaga, ayun yung term. Huwag kayong matakot, tol. Kung hindi nyo naman kamamatay, pare. Bangon lang agad. Ganun lang yun. Sinimplify ko na lang para mabilis. Galing na Pedro. Galing na Nakikitaan tayo ni Hedro. Ano ba itong akin? Ngayon pala si Katad ng ganito natin. Ito na. Upgrade your character. Upgrade your life. Totoo yun. Pagka in-upgrade nyo yung sarili nyo from dating tambay, for example, dating tambay, kasi ayaw mo na maging tambay, gusto mo na maging winning, kumbaga.
doon na bago yung character mo. Then, doon din na bago yung takbo ng buhay mo. Mismo. Di ba? Yes, sir. Eto, bubunot lang, no? Ayan. Bunot lang. Ito na lang yan. Okay, bubunot dito tapos babasahin. Hindi pala ako marunong magbasa. Ikaw ako magbasa! You will only be, ano to pare? Envied. Envied Yes. by people below yours. Yun. Ulit na basa. Ulit. Ano na? Hindi, Hindi. okay na ba? You will only be envied by people below You. you. Eh, ganun talaga. Sabi nga nila, kung sino nasa taas ay nang ibinababa. Laging poetic pagdating kay Siyempre, kailangan. Ako rin, meron din. Siyempre. Mabuti sa si pare, Siyempre. Ikaw nakaisip niya pare, di ikaw tumatapos dyan. At gawin din natin. Practice voluntary hardships. Stay hard. Nakuha ko po ito sa principles ni Miyamoto Musashi from the author of the Book of Five Rings, yung mga warrior. Practice voluntary hardships. Talagang practicein mo yung talagang sadyain mo na maghirap ka para mas tumigas ka pa bilang isang lalaki. Yeah. Yes, sir. Ayun, sa mga nanonood nito ngayong podcast, pwede rin kayo mag-comment sa baba ng mga tanong nyo para sa susunod na bunot namin, si-shoutout na namin yung pangalan nyo at kung sino yung nagtanong, babasahin namin. Oo nga no, magandang idea no. Yes, May comment sila tapos lalagyan natin yung pangalan nila no. Oo. Comment nyo na yung mga Hindi, tanong no? nyo. Kasi meron pa tayong mga words na hindi pa natin nahalungkat. May mga tanong sila gusto. Baga, sino tama, nagbe-break tama. sa'yo? Sino nagkakakalbo sa'yo? Masasagot natin. Basta lagay nyo na yung pangalan nyo yung sa sa comment lang kayo ng mga tanong nyo. Screenshot natin. Mismo. Yeah. Si Esme, wala na bang masabi? Meron pa tayong dalawa. Pakita mo natin, bisita natin galing New York. Tara, tol. From New York. Ayaw. Shy type. Next episode. Bunot na lang sila, then babasahin natin dito. Para involved sila sa ginagawa natin. May live audience din po tayo dito. From New York pa, no? Ano yung nabunot mo? Weakness will destroy you. Yun ang nakalagay? Yes. Okay, weakness will destroy you. Yes. So what do you think? For me, pag weak ka, You will get destroyed. Ulit. pag weak ka, yun na nga. Oo, kailangan mapakita. So, eto yan. Pag weak ka, pag mahinang nilalang ka, pag softy ka, matatalo ka. Sarili mo lang yung kalaban mo. So, ang kailangan mong gawin, palakasin mo yung sarili mo. Katulad nga na sinabi ni Pariang kanina, kailangan mong pahirapan yung sarili mo para maging matigas at matibay ka. Diba? Yun lang. Lalaban to ng suntukan. Nakita ko to nagka-training eh. Sa maiksing salita lang, huwag kang lembot-lembot. Okay. Akin sa akin, prioritize health first, then money. Oh. Tama, sanayin ako kasi katawan mo, that's your temple. Build it strong. Second is the money kasi syempre, hindi naman paging hipokrito, everybody needs money. Money is good. Kaya, you need to build money too. In order to get up there. And then, especially mindset. God built that also. Mas maganda pa Tagalog. Yung utak. Yung kung paano mag-isip, kailangan palaguin mo din, palawakin mo. Kasi yung tatlong yun, siguradong paangat ang buhay mo. Okay. Hindi ko lang kung nakagip niya sa sa mic, pero marami siyang magandang sinabi. Pasok nga din sinasabi lagi ng Yeah. negosyante na Yeah. health, wealth, peace of mind, and then yung spiritual belief. Yes, sir. Yeah. Any last words mga para before we sleep? With what you mean what you say. Was real, recognize real. Out of here, man. Out of movement.
Kita-kits sa mga susunod na episode ng Pare Movement.